May isang photographer na minsang napunta sa isang maliit na isla sa Visayas. Simple lang ang pakay niya. Makuna ng magandang litrato ang sunset. Habang naglalakad siya sa tabing dagat, napansin niya ang isang napakalaking bakawan o mangroves. Baluktot ang katawan ng puno. Ang mga ugat nito nakausli mula sa putik na parang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa lupa. Napahinto siya. Ang ganda nito. Agad niyang inilabas ang kamera. Tinawag ang kasama niya. At sabay itinuro ang puno. Pero bago pa makalingon ang kasama niya, isang matandang mangingisda ang biglang sumigaw. "Hoy! Ibaba mo ang kamay mo." Napalingon silang dalawa. Mabilis na lumapit ang matanda. Hinawakan ang braso ng photographer at dahan-dahang ibinaba ang nakaturo niyang kamay. Tahimik muna itong tumingin sa bakawan. Pagkatapos ay sinabi ang isang bagay na hanggang ngayon, ikinukuwento pa rin sa isla. Kapag nagturo ka sa mga puno habang lumulubog ang araw, hindi mo alam kung sino ang tinuturo mo. Kinabukasan, umalis ang photographer. Pero ang tanong, naiwan sa isip niya at marahil hanggang ngayon wala pa rin siyang sagot. Sa unang tingin, parang ordinaryong pamahiin lang. Isa na namang kwentong panakot ng matatanda, katulad ng bawal maligo kapag bagong kain o bawal magwalis sa gabi. Pero alamin natin kung saan ba nagsimula ang paniniwalang ito at may isang bagay ang ating napansin. Hindi lang pala ito kwento ng isang isla. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, may mga matatandang halos pareho ang sinasabi. Huwag kang magturo sa mga puno kapag dapit hapon. Ang mas nakakagulat, kahit magkakalayo ang mga lugar, pareho ang babala. Kaya napaisip tayo, nagkataon lang ba ito? O baka may pinagmulan talaga ang paniniwalang ito? Noon pa man, iba ang pagtingin ng mga ninuno natin sa kalikasan. Para sa kanila, hindi lang basta gubat ang gubat. Hindi lang basta ilog ang ilog, at hindi rin lahat ng puno ay ordinaryong puno lang. May mga lugar na dapat igalang. May mga lugar na hindi basta pinapasok. At may mga lugar na pinaniniwalaang may iba ring naninirahan. Sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, iba-iba ang tawag nila. May anito, may diwata. Sa Visayas naman, may mga kwento tungkol sa mga tamawo, hindi natin masasabi kung totoo ang mga ito. Pero isang bagay ang malinaw. Malaking bahagi sila ng paraan ng pagtingin ng ating mga ninuno sa mundo. At kung mapapansin mo, hindi naman lahat ng puno ang laman ng mga alamat. Paulit-ulit na lumalabas ang iisang klase ng lugar. Mga lumang balete, mga kuweba, mga bukal, at higit sa lahat, mga bakawan o mangroves. Kung tutuusin, hindi naman nakakatakot tingnan ang bakawan kapag umaga. Tahimik lang, may mga ibon, may mga alimango, may mga isdang nagtatago sa pagitan ng mga ugat. Pero iba ang itsura nito kapag papalubog na ang araw. Habang unti-unting nawawala ang liwanag, humahaba ang mga anino. Ang mga ugat na kanina lang ay mukhang ordinaryong kahoy. Biglang nagmumukhang mga kamay na umaahon mula sa putik.
Hindi nakapagtatakang maraming alamat ang isinilang sa ganitong lugar, lalo na noong wala pang ilaw, wala pang kalsada. At ang tanging gabay ng tao ay ang buwan at ang apoy ng kanilang mga sulo. Pero may isa pang tanong. Kung espesyal ang mga bakawan, bakit paglubog lang ng araw ipinagbabawal ang pagtuturo? Bakit hindi sa umaga? Bakit hindi sa tanghali? Ano bang meron sa dapit hapon? Sa maraming lumang paniniwala, ang dapit hapon ay hindi lang pagtatapos ng araw. Isa itong sandali ng pagbabago mula sa liwanag, papunta sa dilim. At sa mga ganitong oras, naniniwala ang ilan na mas manipis ang hangganan sa pagitan ng mundong nakikita natin at ng mundong hindi natin nakikita. Totoo ba yon? Wala tayong ebidensyang makapagpapatunay. Pero may isang bagay na totoo. Hanggang ngayon, marami pa ring matatanda ang kusang umiwas na magturo sa mga bakawan kapag dapit hapon. Hindi dahil may nakita silang kakaiba, kundi dahil iyon ang itinuro sa kanila. At iyon din ang itinuro sa mga nauna sa kanila. Pero dito naging mas interesting ang lahat. May isang lumang alamat na paulit-ulit ikinukwento sa ilang baybaying komunidad. Hindi ito tungkol sa halimaw, hindi rin tungkol sa multo, kundi tungkol sa isang lalaking nagtawanan lang sa babala. At makalipas ang ilang araw, nagsimula siyang maniwala na may umuuwi kasama niya. Halos lahat ng lumang alamat, may isang simula. Hindi ito nagsisimula sa isang halimaw, hindi rin sa isang multo. Nagsisimula ito sa isang ordinaryong tao na gumawa ng isang bagay na akala niya ay walang ibig sabihin. Sa isang maliit na baybaying komunidad sa Kanlurang Visayas, may isang kwentong matagal nang ipinapasa mula sa matatanda hanggang sa mga apo nila. Hindi ito nakasulat sa libro, hindi rin bahagi ng opisyal na kasaysayan. Pero hanggang ngayon, may mga nakatatanda pa ring nagkukwento nito tuwing dapit hapon. Ayon sa alamat, may isang binatang dumayo sa isla para mangisda kasama ang kanyang mga kaibigan. Masayahin siya, palabiro, at hindi naniniwala sa mga lumang pamahiin. Habang inaayos nila ang bangka, napansin niyang seryoso ang mga matatandang nakaupo sa tabing dagat. Isa sa kanila ang nagsabi, "Kapag lumubog na ang araw, huwag mong ituro ang mga bakawan." Napangiti lang ang binata. Hanggang ngayon ba, naniniwala pa rin kayo sa ganyan? Walang sumagot. Tahimik lang silang tumingin sa dagat, para bang sanay na silang hindi paniwalaan. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula nang lumubog ang araw. Unti-unting naging kulay kahel ang langit. Humina ang hangin at halos tumahimik ang buong paligid. Doon, itinuro ng binata ang pinakamalaking bakawan sa gitna ng putikan. Yan ba? Yan ba ang kinatatakutan ninyo? Tumawa siya. Tumawa rin ang mga kasama niya. Pero ang mga matatanda, walang kahit isang ngumiti. Isa lang ang sinabi ng matanda. Hindi lahat ng babala ginagawa para takutin ka. Umuwi silang lahat ng gabing iyon. At gaya ng inaasahan ng binata, wala namang nangyari. Walang aninong gumalaw, walang mahiwagang nilalang, walang kakaibang tunog. Kaya lalo lang siyang naniwalang isa lang talaga itong lumang pamahiin. Pero makalipas ang ilang araw, may napansin siyang kakaiba.
Sa tuwing maglalakad siya ng mag-isa, parang may isa pang pares ng yabag na sumusunod sa kanya. Kapag hihinto siya, parang may hihinto rin. Kapag lilingon siya, wala naman siyang makikita. Una, inisip niyang baka aguni-guni lang. Pagod lang siguro, pero habang lumilipas ang mga araw, lalo lang lumalakas ang pakiramdam na hindi na siya nag-iisa. Minsan, kahit nasa loob na siya ng bahay, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa labas. Tahimik, hindi gumagalaw, parang naghihintay lang. Hindi niya ito ikinuwento kahit kanino, dahil alam niyang pagtatawanan lang siya, katulad ng ginawa niya noon sa mga matatanda. Hanggang sa isang umaga, bumalik siya sa bahay ng matandang unang nagbabala sa kanya. Hindi na niya kinailangang magsalita. Pagkakita pa lang sa kanya, parang alam na ng matanda kung bakit siya naroon. Tahimik itong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi, "Hindi mo sila nakita, pero napansin ka nila." Totoo bang nangyari ang kwentong ito? Hindi natin alam. Walang dokumento, walang record, at wala ring paraan para mapatunayan ito. Pero ang mas mahalagang tanong ay ito: bakit halos pareho ang takbo ng mga alamat sa iba't ibang isla? Hindi man pareho ang pangalan ng espiritu o ang lugar kung saan nangyari, iisa ang mensahe. Huwag mong tawagin ang pansin nang hindi mo naman nakikita. At dito nagsimulang magbago ang direksyon ng ating pagsasaliksik. Dahil baka hindi talaga tungkol sa mga espiritu ang alamat na ito. Baka may mas praktikal itong pinagmulan. Isang paliwanag na mas malapit sa tunay na buhay ng mga taong nakatira sa tabi ng dagat. Sa mga kwentong ito, may isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Kung alamat lang ito, bakit hanggang ngayon, may mga taong seryoso pa ring sumusunod dito? Hindi lang sa isang isla, hindi lang sa isang probinsya, kung hindi sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Posible kayang hindi talaga tungkol sa espiritu ang babalang ito? Isipin mo ito, ang bakawan ay isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng buhay ng mga komunidad sa tabing dagat. Dito nangingitlog ang mga isda. Dito nagtatago ang mga alimango. At ito rin ang nagsisilbing proteksyon ng mga isla laban sa malalakas na alon at bagyo. Pero kasabay ng kahalagahan nito, may dala rin itong panganib. Kapag dapit hapon, bumababa ang liwanag. Mas mahirap makita ang lalim ng putik. Mas mabilis tumaas ang tubig. At mas madali kang maligaw sa gitna ng magkakahawig na mga puno. Kung isa kang magulang noon at gusto mong siguraduhing hindi maglalaro ang mga bata sa bakawan habang papadilim na, ano ang mas epektibo? Sabihin mong, delikado dyan. O sabihin mong, huwag kang magturo. Baka may sumunod sa'yo pa uwi. Alam nating lahat kung alin ang mas madaling tandaan at alin ang mas malamang na hindi susuwayin ng isang bata. Marahil, iyan ang tunay na lakas ng mga alamat. Hindi sila basta kwento. Paraan sila ng pagpasa ng kaalaman. Bago pa magkaroon ng mga libro, bago pa magkaroon ng internet, at bago pa maisulat ang kasaysayan. Ang mga kwento na ang nagsisilbing gabay ng isang komunidad. Sa pamamagitan ng isang simpleng alamat na ipapasa ang mga babala,
na ipapasa ang paggalang. At higit sa lahat, naaalala ng susunod na henerasyon ang mga lugar na dapat ingatan. Pero kahit sabihin pa nating may praktikal na paliwanag ang lahat, may isang bagay na hindi pa rin madaling ipaliwanag. Bakit kahit ang mga taong nagsasabing, hindi ako naniniwala sa pamahiin, ay kusa pa ring ibinababa ang kanilang kamay. Kapag may matandang nagsabing, huwag kang magturo. Takot ba iyon? Siguro. Paggalang. Posible rin. Or baka may mga paniniwalang hindi natin sinusunod dahil sigurado tayong totoo. Sinusunod natin sila dahil bahagi na sila ng pagkatao natin bilang Pilipino. Balikan natin ang photographer sa simula ng kuwento. Hindi natin alam kung totoo ba talaga ang nangyari sa kanya. Baka alamat lang. Baka nadagdagan na ang kuwento sa paglipas ng panahon. O baka talagang may matandang mangingisdang nagbabala sa kanya noong araw na iyon. Pero ayon sa kwento, bago siya tuluyang umalis sa isla, bumalik muna siya sa parehong dalampasigan. Naroon pa rin ang matandang bakawan. Tahimik. Hindi gumagalaw. Parang ordinaryong puno lang. Huminto siya sandali. Tumingin sa puno. Ngumiti. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito itinuro. Hindi dahil bigla siyang naniwala sa alamat, kundi dahil naisip niyang wala naman siyang mawawala kung magpapakita siya ng kaunting respeto sa paniniwala ng mga taong doon lumaki. At baka, iyon ang tunay na gustong ipaalala ng alamat na ito? Hindi nito sinasabing may espiritong naghihintay sa bawat puno. Hindi rin nito sinasabing may sumpang susunod sa'yo kapag nagturo ka. Ang sinasabi lang nito ay may mga lugar na mas matanda kaysa sa atin. May mga paniniwalang nabuhay sa loob ng daan-daang taon. At kahit hindi natin sila lubusang maintindihan, hindi ibig sabihin na wala na silang halaga. Kaya kung sakaling mapunta ka rin sa isang tahimik na isla, habang unti-unti nang lumulubog ang araw, at may makita kang matandang bakawan na nakatayo sa gilid ng dagat, maalala mo sana ang kwentong ito. At kung may isang matandang lumapit sa'yo, at sabihing, huwag kang magturo, ano ang pipiliin mong gawin? Baka wala ngang mangyari. Baka alamat lang talaga ang lahat. Pero baka, katulad ng photographer, mas pipiliin mo na lang ibaba ang kamay mo. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil minsan, ang paggalang sa isang lumang paniniwala ay isa ring paraan ng paggalang sa kasaysayan ng mga taong nauna sa atin. Kung may alam kang kakaibang pamahiin o alamat mula sa inyong lugar, ikwento mo sa comments. Baka iyon na ang susunod nating tuklasin. Dahil sa Pilipinas, hindi nauubos ang mga misteryong ipinapasa, hindi sa mga libro, kundi sa mga kwentong patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga tao.